hapon po sa inyo mga kapatid. Sabado na naman po. Tayo po ay mag-aaralan naman ang salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat? Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Iyuko po natin mga ulo. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O aming Diyos na napakabuti, Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na muli makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Bago ang lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi, Panginoon, ng tawad sa aming mga kasalanan. Maliit man ito malaki, sinasadya o hindi, sa aming isip, sa salita at sa gawa. Patawad, Panginoon. At humihingi rin kami, Lord, ang paglilinis ng aming puso. Ang sa ganun, Panginoon, ay mawala lahat ng mga hadlang para makakilos ka sa amin at makalapit kami sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na makadaupang palad ko na naman, Lord, ang mga anak mo sa Mandarin Bible Cell, sa Dilin Extension, at iba pang makakapanood nito sa iba't ibang lugar, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Purihin ka. At hinihiling namin, Panginoon, na samahan mo kami sapagkat kung kami lamang, Lord, ay wala kami magagawa. Lalo tigit, Lord, sa magtuturo, wala sa sapat na karunungan, kaalaman para maihayag ang iyong mga salita. Kaya, Lord, ibaba mo ang iyong spirit of knowledge, Panginoon. Samahan mo siya nang maihayag niya ng maayos, Lord, ang iyong mensahe sa hapong ito. At Lord, ano man ang tangka ng kaaway para manggulo sa gawaing ito, ay tinataboy namin, ginagamit namin ang kapangyarihan ay pinakalob mo sa amin para itaboy lahat ng masama espiritu na manggugulo. In Jesus' name, lumayas ka all kinds of bad spirits, spirit of error, spirit ng kaguluhan, at lahat ng klase ng espiritu na makakagulo at makakagambala sa gawaing ito. In Jesus' name, lumayas ka. At Lord, wala kami bang wini-welcome kundi ang iyong banal na espiritu, siyang makasama namin mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito at siyang gagabay sa amin. Magpapaunawa, Lord, sa lahat na ituturo mo sa amin. Maraming salamat, O God. Bless mo ang mga makikinig at makapanood ng video na ito. I-open mo ang kanilang mga puso, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. At sa ganon, lahat ng mga ituturo sa kanila, mga mensahe na ibibigay mo, Panginoon, ay tanggapin nila ng maayos at buong puso at maipamuhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. At kiniklaim namin na ngayon pa lamang ay tagumpay ng iyong gawain sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. So mga kapatid, ganito pa rin tayo. Diyan kayo, dito ako, pero patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Mga salita ng Diyos na magpapalakas sa atin, magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa second quarter na. Second quarter na ang tema po ay Who are we in Christ? Yan po ang tema ng buong second quarter. Who are we in Christ? Sino tayo sa Panginoon? Kung nung nakaraan, yung first quarter po ay
who is Christ in us. Sino si Kristo sa buhay natin? Ngayon naman ay sino tayo sa ating Panginoon kay Kristo? Sino tayo? Simulan po natin ating pag-aaral sa pagbabasa ng ating text. Manggagaling po sa Efeso 1 verse 3 hanggang 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago paglikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya, sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So yun po ang ating text sa hapong ito. Dito po manggagaling ang ating pag-aaral. So kung tatanungin nga natin na sino ba tayo kay Kristo? So, dito sa binasa nating text, maliwanag na sinasabi na tayo ay mga ampon ng Panginoon. Ampon ng katastaasan, hindi dahil tayo ay maganda, mayaman, o whatever, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Yan po. Biyaya ng Diyos na tayo ay Kanyang pinili. Sabi doon sa binasa natin, bago pa raw likhain ng sanlibutan, ay pinili na tayo ng Panginoon. Pinili niya tayo para maging Kanya. Amen po. Malinaw po yan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pinili niya tayo para maging mga anak niya. Amen. At dahil pinili na tayo maging anak, inari na tayo maging anak, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit. At nangyari ito dahil sa pakikipag-isa natin kay Hesukristo. Kung wala siya, wala rin. Walang pag-aampon na nangyari sa atin. Ayan. Siya ang dahilan kung bakit inari tayo ng ating Panginoon nung nakipag-isa tayo sa ating Diyos na si Hesukristo. Amen? Now, knowing this, yung kalamang ito na tayo inampon ng Panginoon, binigyan tayo ng pagpapala, binigyan tayo ng pagkakataon na gawing tagapagmana ng ating Panginoon. Imagine, tagapagmana tayo ngayon ng Panginoon. Hindi tayo naghanap sa ating Panginoon, kundi tayo ang Kanyang hinanap. Pinili niya tayo para maging Kanya. Amen, mga kapatid? So, kung tanungin tayo, sino ba tayo kay Kristo? Tayo'y mga inampon ng Diyos. Yun po ang title ng ating pag-aaralan ngayon. Ang lesson 1 po ay may pamagat na we are adopted. Ayan, we are adopted. So, kung papanood natin sa mga drama, kapag ang isang bata nalaman niya na siya ay adopted, di ba, masama ang kanyang loob? Na isang araw lang, sabi ng isang bata, naglayas siya kasi nalaman niya na adopted lamang siya. Naglayas siya hanggang nagkasira-sira ang kanyang buhay.
Pero tayo, inadapt tayo ng Diyos. Imagine, magmula sa buhay natin na yung wala ng pag-asa, buhay na napakadilim, buhay na napakagulo, nung tinanggap natin siya, automatic ang adoption na ginawa sa atin. Automatic talaga yon. Yung adoption na yan ay nangyari nung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Ngayon, bilang mga adopted children of God, ang hinahanap sa atin ng Diyos ngayon ay maging dependent tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo dumipende. Sa Kanya lang tayo umasa sa lahat-lahat. Lahat-lahat. Sa Kanya lang tayo dumipende talaga. At yun ang ibig ng ating Panginoon bilang mga adopted children. Okay? Now, ang unang tanong, why is it important to depend upon our Heavenly Father? Bakit mahalaga na tayo umasa sa ating Amang nasa langit? Bakit sa Kanya? Okay. So, sasagutin po yan ng ating pag-aaralan ngayon. Ang sabi po sa number 1, bakit mahalaga na sa Kanya tayo dumipende sa Panginoon? Because, as adopted children of God, we cannot make it on our own. Because as adopted children of God, we cannot make it on our own. So, madaling intindihin, no? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa talaga. Anything na gustuhin natin, kung wala ang ating Diyos, ay wala tayong magagawa. Ayan, hindi natin kayang gawin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Sabi nga sa John 15:5, patunayan natin ito. Sabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So, yan napakalinaw po mga kapatid. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Ayan. Kung didepende tayo sa iba, walang mangyayari sa atin. Didepende tayo sa ating mga kaibigan, didepende ka sa mga politiko. Wala yun. Wala ka talaga. Walang mangyayari. Kailangan ay sa Diyos lang tayo lagi nakadugtong. Sabi nga, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So kung tayo nakadetach sa puno, anong mangyari sa sanga? Di ba mamamatay ang sanga? Wala nang silbi yun. Itatapon na lang yun sa sigaan. Gagawin na lang pang siga yun. Amen? So, kailangan nananatili tayo sa ating Panginoon at sa Kanya lang natin iasa ang lahat. Sabi nga, we can do all things through Christ. Ayan, sa Kanya lang talaga. So, wag kang umasa sa iyong karunungan, scholar ka. Wow! Mayaman ka, para kang ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, ikaw ang pinakamaganda, Miss Universe, Miss World, Miss etc. etc. Hindi mo pwedeng asahan yun, kapatid. Kailangan ay sa Diyos lang tayo umasa. Hindi ka naman
mananalong Miss Universe kung ikaw lang, without God, may mangyayari kaya? Di ba? Yung yaman mo na yan, na inaasahan mo, hanggang kailan yan? Pero pag sa Diyos ka umasa, malaking pakinabang. Amen? Ang karunungan mo, hindi mo pwedeng asahan yan. Dahil may mas marunong pa sa atin. At pinakamarunong sa lahat kundi ang ating Panginoon. So, tingnan pa natin sa 2 Corinthians 3:5. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Yan. Linaw, di ba? Kung sarili lamang nating kakayahan, hindi natin ito magagawa. Lahat ng kakayahan natin ay galing sa Panginoon. Yung karunungan natin, magaling kang sumayaw, kanino galing yan? Kaloob ng Diyos yan. Magaling kang kumanta, kanino galing yan? Kaloob pa rin yung talent na yan ng Diyos. Amen? Magaling kang maghayag ng salita ng Diyos, hindi mo sariling kakayahan yan. Galing pa rin yan sa Diyos. So, hindi tayo pwedeng magyabang. Yan, mga kapatid, ha? Hindi tayo pwedeng magyabang sapagkat yung angkin natin na yan, mga talino, angkin natin nga, mga kakayahan na yan ay sa Diyos lang nanggaling. Gift niya yan sa atin. Amen. So, kailangan sa Kanya tayo umasa because we cannot make it on our own. Wala tayong magagawa kung tayo lang. Okay, number 2. Because the Spirit of God wants us to be totally dependent on our Father, not on our flesh. Because the Spirit of God wants us to be totally dependent on our Father, not on our flesh. So, dito, ibig ng Espiritu ng Diyos na tayo ay lubos na umasa sa Kanya o sa ating Amang nasa langit. At hindi tayo dapat umasa sa ating sarili. Amen? Huwag sa ating sarili, kundi sa ating Amang nasa langit. At ang nag-uudyok sa atin na gawin ito ay ang Espiritu ng Diyos. Yan ang ibig niya. Sabi nga natin, ang gabay natin ay ang Holy Spirit. Yun ang gusto niya na sa Diyos lang tayo umasa. Huwag sa ating sarili. Huwag sa ating laman. Sabi nga po sa Roma 8:14 hanggang 15, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. So dito, pinatunayan na lahat tayo ay nasa patnubay ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Yan ang ating patnubay. Amen po. At tayo ay mga anak ng Diyos. Ayan. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Baliktarin natin. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Lahat tayo mga tumanggap sa Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Yan. Kaya, nakakayanan natin na ipamuhay ang salita ng Diyos. Nakayanan natin na magbago, masunod ang mga kautusan ng Diyos dahil sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. At sabi nga, dahil tayo mga anak ng Diyos,
Wala na sa atin yung espiritu ng pagkatakot. Bakit? Wala ka ng takot. Sapagkat ang ating amang nasa langit ang kumukupkup sa atin. Ayan. Kinukupkup tayo, inadapt tayo ng ating Panginoon. At dahil inadapt na tayo ng Panginoon, tayo inari niya mga anak niya. Tunay na mga anak. Ayan. Hindi tayo yung parang salimpusa ka lang sa pamilya ng Diyos. Hindi. Inari tayo mga tunay na anak ng Diyos. Ayan. Lahat tayo mga tumanggap sa Kanya. Sa patnubay ng Holy Spirit, na Espiritu ng Diyos, nagkaroon tayo ng lakas ng loob, nawala yung takot sa atin, sabagkat meron tayong matatawag na Ama na nasa langit. Amen po. So, ganun po, sa oras na tayo may kailangan, meron tayong Amang pwedeng tawagan. Amen. Binigyan tayo ng tawag dito, karapatan. Binigyan tayo ng karapatan na tawaging Ama ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa unang Juan 3 verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ayan. Marami po ang hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Marami pang hindi tumatanggap sa Kanya. Pero tayo, mga kapatid, napakapalad natin. Napakapalad natin dahil nasa atin na yung tunay na pagmamahal ng Panginoon. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, ibigay niya ang kanyang buhay. Nabuhay siya ng buhay para tayo ay mahango sa kamay ng demonyo. Mahango tayo sa kamay ng demonyo. At bilang mga tunay na anak, dahil nakita na natin kung gaano niya tayo kamahal, dapat sa Kanya lang tayo dumepende talaga. Walang pwedeng mag-protect sa atin, walang pwedeng mag-provide ng ating mga pangangailangan, kundi siya lang talaga. At yun ang ibig ng Holy Spirit, na Spirit ng Diyos, na sa Kanya lang tayo dumepende talaga. Kumbaga, tayo, ng mga anak, sa Ama lang talaga didepende. Kahit yung tatay natin sa sanlibutan, siguro, hindi matutuwa ang tatay mo kung dumidepende ka sa kapitbahay. Sa kapitbahay ka tumatawag, di ba? Ayun, siyempre ayaw niya ng ganun. Ang gusto niya ay ipakita natin sa Kanya na sa Kanya lang tayo talaga dumidepende sa lahat ng bagay. At yon ang ibig ng Spirit of God. Ulitin ko po, the Spirit of God wants us to be totally dependent on our Father and not on our flesh. Ayan. Okay? And number 3, bakit kailangan natin at mahalaga na sa Diyos lang tayo dumepende? Because our Heavenly Father is the source of all our needs. Because our Heavenly Father is the source of all our needs. Ayan. Kailangan may
Sa Kanya lang tayo dumipende sapagkat siya lang naman talaga ang pinanggagalingan o sa Kanya nagsisimula ang lahat ng ating pangangailangan. O, sabihin ng iba, ay, mayaman naman ang nanay-tatay ko eh. Pinanganak nga akong mayaman kami eh. Diba, saan nanggaling yung yaman na yun ng mga magulang mo? Sa Panginoon. Without God, saan manggagaling ang yaman mo? Diba? Lahat ng pangangailangan natin, sa Diyos lang talaga nagmumula. Sabi nga sa Mateo 6:8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hilingin o hingin sa Kanya. Our God is the God of knowing. He is our God of knowing. Alam na alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Kilalang kilala po tayo ng ating Panginoon. Alam na alam niya ang ating mga pangangailangan. Sabi nga, di ba? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Alam niya ang laman ng ating isip. Alam niya ang laman ng ating puso. Yung mga hihilingin natin sa Kanya, alam na niya yon. Bago pa natin ibuka ang ating bibig, alam na niya yung ating sasabihin. Amen? Kaya sabi nga, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa Kanya at hingiin ang anumang kailangan natin. So, sabi nga doon, huwag ninyo silang tularan. Ano ibig sabihin nito? Huwag tayong gumaya sa iba, na kung kani-kanino lumalapit, kung kani-kanino umaasa sa kanilang mga pangangailangan. So, tandaan po natin, mayaman ang ating Ama. Napakayaman ng ating Ama, mga kapatid. So, huwag kayong umasa sa kung kani-kanino doon sa labas ng bahay mo. Huwag kang umasa kung kani-kanino sa lahat ng mga pangangailangan sapagkat, ulitin ko, napakayaman ng ating Ama na kumupkup sa atin. Sabi nga sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi mauubos na kayamanan. Grabe, no? Kaya dapat sa Kanya lang talaga tayo umasa. Hindi na uubos ang kayamanan ng ating Panginoon. Kailangan lang ay lagi nating idadaan yan sa ating Panginoon na si Kristo Jesus. Pag tayo humingi sa pangalan ni Jesus, laging sa pangalan ni Jesus. Ayan. So, matuto po tayong humingi. Huwag kayong mahiya. Huwag tayong mahiya na humingi sa ating Panginoon. Hinihintay niya tayong humingi. Diba sabi nga may isang verse na hindi pa kayo humihingi eh. Hindi naman kayo humihingi. Kahit alam ng Panginoon ang ating kailangan, hinihintay niya tayo ay lumapit, magpakumbaba sa Kanya at hingiin kung ano ang ating mga kailangan. Ayan. At huwag kalimutan, magkaroon tayo ng mapagpasalamat na puso. Lagi magpasalamat kung ano man ang ibigay sa atin ng Ama. Amen po. So, yun. Bakit kailangan tayo dumipende sa ating Panginoon? Ulitin natin na ang number 1, because as adopted children of God, we cannot make it on our own. And number 2,
because the Spirit of God wants us to be totally dependent on our Father, not on our flesh. And number 3, because our Heavenly Father is the source of all our needs. Ngayon, ang susunod na tanong, how to depend on our Heavenly Father? Paano tayo aasa o didepende sa ating Amang nasa langit? Paano? Ayan. Iti-text natin siya. Susulat tayo sa kanya. Ito po. Sabi po, number 1, never hesitate to come into His presence. Never hesitate to come into His presence. Huwag tayo mag-atubiling lumapit sa presensya ng Diyos. Lagi natin siyang hanapin. Ayan. Huwag tayo mag-atubili. Andyan lang ang ating Panginoon. Sabi nga, our God is just a prayer away. Ayan. So, every time na meron tayong kailangan, manalangin tayo. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Hanapin muna natin ang presensya ng Diyos. In what way? Ayan, paano ngayon? Siyempre, pag tayo nananalangin, tinuruan na tayo noon na kung paano manalangin. Daanin natin sa awit pagpuri. Awitan natin siya ng mga himno. Diba? Gusto ng Panginoon yun eh. At habang kumakanta ka, nagpupuri ka, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Diba? Nararanasan natin yan. Kapag nananalangin ka, nararamdaman mo na katabi mo ang Diyos. Nararamdaman mo na para kang niyayakap ng Diyos. Lalo na pag umaawit ka, di ba? Kung mayroon pa tayo ngayong face-to-face sa church, di ba? Pag tayo nag-praise and worship, bakit ka naiiyak? Bakit ka nangingiti habang kumakanta? Kasi nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Nararamdaman mo siya, na anyan lang, katabi mo siya, nararamdaman mo na mahal ka niya ng Panginoon. Amen. Sabi nga sa awit 140 verse 13, ang mga matuwid, magpupuring tunay, ikay pupurihit sa iyo mananahan. So, matuwid po ba tayo? Amen. Matuwid tayo kasi napagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Inilibing na natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. So, matuwid. Matuwid na tayong lahat. At patuloy na nagiging matuwid dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Matuwid tayo sapagkat marami itinuturo sa atin ng Panginoon na ipinamumuhay natin. Itinuturo sa atin ang tamang daan. Amen. So, hanapin natin ang presensya ng Diyos. Bago tayo humingi sa Kanya, hanapin natin ang presensya ng Diyos. Yung mga kanta natin, napapansin nyo ba na sa kanta pa lang, nararamdaman na natin na sumasagot na ang ating Panginoon. Nakukomfort na tayo. Sumasagot na siya kaagad. Nararamdaman natin ang kanyang yakap. Amen, mga kapatid. Yung mga lyrics ng kanta natin, punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sa kanta pa lang, answered prayer na tayo. Damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Sabi po sa awit 16 verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, ayan, nagagalak tayo
sapagkat hindi nagkakait ng tulong ang ating Panginoon. Basta hanapin mo lang ang presensya ng Diyos. Hanapin mo muna ang kanyang presensya. Damhin mo muna. Damhin mo muna. Nasa'yo na ba ang presensya ng Diyos? Bago ka humingi, kailangan maramdaman mo muna. Ayan. At habang nananalangin ka, mararamdaman mo, andun nagagalak ka na. Nagagalak ka, ang puso mo ay talagang punong-puno ng ligaya. Sabi nga, ligayang walang hanggan. Walang katapusan. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Ang tulong niya ay walang hanggan. Ang presensya niya ay walang hanggan. Amen po. And number 2, paano tayo didepende sa ating Panginoon? Sabi dito sa number 2, always give Him our deepest love and devotion. Always give Him our deepest love and devotion. So, kung ibig mong ipadama sa Panginoon na sa Kanya kalubos na umaasa o dumidepende, ay ibigin mo siya ng buong puso. Ibigin mo siya ng buong puso. Ipakita mo na iginagalang mo siya. Ipakita mo na mahal mo siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Naalala ko kahapon, may napanood po akong isang palabas. Parang ano yun eh. May tinanggap siya na biyaya. Nalungkot ako kasi, ang sabi niya, una sa lahat, salamat kay ganito, ganito. At pangalawa sa ating Panginoon. Di ba nakakalungkot mga kapatid? Pangalawa lang ang Diyos sa pinasalamatan mo. Mabuti nga, sa bagay, mabuti na pasalamatan. Pero higit sa lahat, una sa lahat, sa Diyos ka magpasalamat. Kasi sa Kanya nanggaling yung biyaya na yun eh. Ibig sabihin, pangalawa lang ang Diyos sa buhay mo. Diba? Parang ganun ang ibig sabihin nun. Masyado ako nalungkot doon sa narinig ko kahapon. Kita natin na mahal natin ang ating Panginoon. Sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Ayan. Buong puso daw eh. Buong puso. Sabi nga sa Deuteronomy 10 verse 12, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Ayun, ang linaw. Sabi, ang gusto lang naman ni Yahweh, ng ating Diyos, ay igalang natin siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya at paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa. Buong puso. Buong buo. Huwag kalakalahati. Buong buo. Huwag tayo mag-iwan ng konti na para sa kanila, para kay ganito. Dagdagan pa po natin. Sa Mark 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Diba? Lahat buo. Puso mo, kaluluwa mo, isip mo, lakas mo, buong buo. Ibigay natin sa Panginoon. Ganon ang totoong dumidepende sa Diyos.
buong buhay natin, mga kapatid, para sa Panginoon. Sabi nga, kung gaano kalalim ang dagat, mas malalim pa doon ay ibigay natin pag-ibig. Mas malalim pa na pagmamahal ay pagkaloob natin sa ating Panginoon. Beyond, higit pa kung gaano kalalim yun. Buong kaluluwa natin, buong lakas natin. Yan. Ay kung minsan, ang lakas natin napupunta lang sa kung saan-saan, sa mga bagay na walang kaawaan. Bago maubos yung lakas natin, unahin natin ang ating Panginoon. Paglingkuran natin siya, buong lakas natin sa paglingkuran. Yun po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yun, linaw. Ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Yun, sinabi na niya sa atin. Bigyan natin siya ng buong buo. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Amen? And number 3, lean and trust on Him completely. Lean and trust on Him completely. Pag sinabing lean, ito ay sumandal. Diba? Sumandal at magtiwala sa Diyos ng buong buo. Ayan. Sa Kanya natin ibigay ang ating tiwala. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga, lagi natin naririnig yun eh. Pag nakapag-asawa ng medyo mayaman yung kakilala natin, sinasabi nila, wow, sandal siya sa pader. Yan, sandal sa pader. E tayo, higit pa sa pader. Ang ating sinasandalan ay batong matibay. Ayan. Hindi natitibag. Kaya sa Kanya lang tayo dapat sumandal. Sa Kanya tayo magtiwala. Ayan. At huwag sa kung kani-kanino. Tandaan po natin yan, ha? Huwag kung kani-kanino tayo sumandal. Ayan, iba kasi, ay, may mga kakilala sa mga bigatin sa gobyerno, dun sila sa mga sandal. Eh tayo, mga anak lang naman ng Diyos eh, di ba? Wala tayong mga kakilala, mga bigatin, mga politiko dyan. Ang sinasandalan natin ay ang ating Diyos na pinakamayaman, na ang kanyang yaman na hindi nauubos. Batong matibay. Diba? Napakasarap isipin na nag-adapt sa atin ay grabe talaga. Grabe. Napakalaking privilege na tayo inadapt ng Diyos. Sabi nga, ang habag niya, ang dahilan kung bakit tayo ay inadapt ng ating Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 9:23-24, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais na magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko.
Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Napakaganda nitong sinasabi rito sa Jeremiah 9:23 hanggang 24. Wag daw ipagyabang kung matalino ka. Wag mong ipagyabang ang karunungan mo. Wag mong ipagyabang ang lakas mo. Wag mong ipagyabang ang kayamanan mo. Bakit? Galing yan sa Diyos eh. Ang kailangan daw na ipagmalaki natin ay kilala mo ang Diyos, alam mo mapagmahal ang Diyos, ano pa? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, na kahit ang tao ay nagbago, tumalikod na sa Kanya, but still, lagi naghihintay ang ating Panginoon sa ating pagbabalik. As long as marunong tayong humingi ng tawad, hinihintay tayo ng Panginoon. Nauunawaan natin ang Kanyang mga salita, ipinamumuhay natin ang Kanyang mga salita, yun ang ating ipagmalaki. Ipagsabi natin yan. Kaya mga patotoo natin, mahalaga yan eh. Patotoo natin na tayo inadapt ng Diyos, tayo inari niyang mga tunay niyang anak. Yan. Pagmalaki natin yan. Patotoo natin yan sa lahat ng mga kakilala natin, lalo na doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Lalo sa panahon ngayon ng pandemya, pag may lumapit sa atin na puro problema ang sinasabi, kinikwento, sabihin natin na meron tayong Diyos na malalapitan. Meron tayong Diyos na masasandalan. Amen po. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi siya nagbago kahit kailan. Kaya yan ay ipagsabi natin. Ha? Sa Kanya tayo sumandal, sa Kanya tayo magtiwala. Yan. Yan ang sabihin na, share natin sa mga nahihirapan ngayon. Maraming nahihirapan, pipila na maaga para doon sa ayuda na 1,000 kasi hirap na sila. Una nilang gawin yan, purihin ang Diyos, hanapin ang presensya ng Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan makilala nila ang Diyos, ang totoong Diyos, ang Diyos na buhay. Kailangan makilala nila, huwag yung Diyos nila na hindi nakakarinig, hindi nakakaramdam. Amen? Amen. Sabi nga sa Kawikaan 3:5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ayan po, malinaw. Tanging sa Diyos lang tayo dapat magtiwala. Sa Kanya tayo umasa. And number 4, paano tayo didepende sa ating Panginoon? Give Him thanks for giving us the favor to be His adopted children. Ayan. Give Him thanks for giving us the favor to be His adopted children. So, kung ibig mong ipakita o ipadama sa Diyos na sa Kanya ka lang lubos na umaasa o dumidepende, pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya na inadapt ka ng Panginoon bilang tunay na anak. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. And He deserves a clap. Maraming palakpak. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid.
Grabe. Grabe. Grabe talaga. Well, sabi nga sa awit 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lagi natin pasalamatan yan, mga kapatid, na tayo ay inaring anak ng ating Panginoon. Inadapt niya tayo at isang malaking favor, isang napakalaking pabor binigay niya sa atin na tayo kanyang inadapt. At kung tayo marunong magpasalamat, yan, tinuruan din tayo ng nakaraang mga lessons natin, nalulugod ang ating Panginoon. Nalulugod ang ating Panginoon kapag siya ay pinasasalamatan natin. Sabi nga sa unang Thessalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan. Lagi tayo maging mapagpasalamat. Turuan natin ang ating puso na maging mapagpasalamat. Na kung hindi sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nasaan kaya tayo ngayon? Kung hindi niya tayo inadapt, saan kaya tayo ngayon? Saan tayo ngayon? Marahil, doon na tayo sa, papunta na tayo doon sa hindi natin dapat mapuntahan. Sa lugar na hindi natin dapat kasadlakan. Sa buhay na walang hanggan. Sa impyerno. Amen? Kaya napakalaking favor ipinagkaloob sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang kinupkop. Amen, mga kapatid. So, bilang mga pinili ng Diyos, dapat lagi natin tang pinupuri, pinasasalamatan, inaawitan. Ayan. Wag lamang paminsan-minsan, all the time, sa lahat ng pagkakataon, salamatan na natin ang ating Panginoon. Amen po. Ngayon, ang tanong, may pakinabang ba sa atin kung tayo didepende sa ating Diyos ng buhay? May pakinabang ba? Siyempre, meron po. Napakalaking pakinabang po. Sabi nga po, ito po ang pakinabang. We will be surrounded by God's favor. We will be surrounded by God's favor. Tayo daw po ay napapalibutan, napapaligiran ng walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon. Walang hanggang pagpapala. Ganon magpala ang ating Panginoon. Walang katapusan. Forever. Ayan. Sabi nga sa awit 5:12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Ayan. Bilang adopted children of God, meron tayong protector. Meron tayong kalasag. Diba? Kalasag, pag may mga problema, ang Diyos ka agad, makarangin niya yan. So, marunong lang tayong lumapit sa Kanya. Ibigay natin ang pagmamahal natin, ang buong buo sa Kanya. At siya naman ay buong buo tayong poproteksyonan. Amen?
Amen po. So, tandaan po natin, tayo po ay iniligtas ni Jesucristo sa mga kamay ni Satanas. Iniligtas niya tayo. Tayo'y kanyang kinupkop, inadapt niya tayo, at inari tayong mga tunay na anak. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Huwag tayong malulungkot na, ako, kawawa naman ako, ano na mangyari sa buhay namin. Meron tayong Diyos. Napakayaman ng ating Diyos. Tagapagmana tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, ang kanya kayamanan hindi na nauubos. Hindi ka lang siguro humihingi. Hindi ka lumalapit. Hindi ka nagpapakumbaba sa Kanya. O kung mabigyan ka man, hindi ka marunong magpasalamat. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Anak ka ng Diyos, kapatid. At meron tayong Ama na matatawag. Ang Ama natin ay nasa langit. Sabi nga sa Galatia 4:6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayan. Ama, Ama ko. At sabi sa Pahayag 22 verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At sa 17c, lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ng may ibig ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Ayan, lumapit daw ang sinumang nauuhaw. So, kung mayroon tayong kailangan, mayroon tayong mga pangangailangan, lumapit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Wala daw bayad. Sabi dito, kumuha ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ayan. Ulitin natin. Sa 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pag sinabi naglilinis ng kasuotan, anong ibig sabihin noon? Kung tayo marunong magpalinis ng ating puso, mga kapatid. Namumuhay tayo na aayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayo ng may kabanalan. Ayan. At tayo ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Amen, mga kapatid. Napakabuti na ating Panginoon. Napakabuti niya. Pagpasalamat natin na tayo ay Kanyang inadapt talaga. Mabuti at hindi tayo inadapt ng kaaway ng Diyos. At huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na may ma-adapt ng kaaway ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan ilapit natin sila sa Panginoon. Lord, i-adapt mo rin yung aking mga kamag-anak, ang aking mga kakilala, ang aking mga kaibigan. Ilapit natin sila sa Panginoon. Amen po. So, purihin ang Diyos sa kanyang mensahe sa hapong ito. Napakaganda po. Nakakalakas ang loob. Isipin na tayo ay mga adopted children of God. Inadapt tayo ng ating Diyos na napakayaman.
Amen? Wala tayo dapat alalahanin sa buhay. Basta marunong tayong humingi, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong magpasalamat, marunong tayong purihin siya. Ibigin natin siya ng buong buo. Ano po ang kailangan natin? Diba? Andiyan na lahat. Binigay na sa atin. So, kailangan na lang i-apply natin ito. Lahat na napag-aralan natin ngayon, i-apply natin sa ating buhay. Lalo sa panahon ngayon na hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ang ating bayan. Nahihirapan ang mga tao. Nahihirapan tayo. Amen? Pero hindi dapat yun mamayani sa ating puso. Huwag daw yung espiritu ng takot ang mamayani sa atin, kundi espiritu ng kagalakan na meron tayong Diyos na buhay na hindi nagpapabaya sa atin. Amen. So, purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, bago tayo mag-closing prayer, patuloy natin basahin ang ating awit 91. Sa napakagandang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Pagpapakita na sa Kanya tayo sumasandal. Sa Kanya tayo dumidepende. Amen po. Sige po. Sabayan niyo po ako, ha? Okay. Awit 91, verse 1 hanggang 16. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas, ingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kusaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuti ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila susubaybay, kahit saang dakot ka maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka matatakot sa mga serpiente at leong magbabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolokan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. So, purihin ang Diyos sa pagkabasa nitong awit 91 verse 1 hanggang 16. Po, tayo po ngayon ay dumako na sa closing prayer.
O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Lord na sinamahan mo kami sa aming sa gawain ito, sa pag-aaral namin Lord ng iyong mga salita. Maraming salamat sa lesson na binigay mo sa amin ngayon. Lesson Lord na nagpapalakas na aming pananampalataya na kami ay mga adopted children ng kataas-taasan ng Diyos. Kayo ang nag-adopt sa amin, Panginoon, kaya hindi kami dapat nag-aalala sapagkat ikaw na aming Diyos ay napakayaman. Hindi nauubos ang iyong kayamanan sa langit, Panginoon. Ang iniiling mo lang, Panginoon, sa amin ay mahalin ka, purihin ka, sambahin ka, sundin ang mga kautusan mo. Mahalin ka ng buong puso, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat. Napakaganda ng lesson na binigay mo sa amin, Lord. At tulungan mo kami, Lord, na may pamuhay namin ito. Sa oras na ito, Lord, ay tinataas ko sa iyo ang mga anak mo na nakapakinig dito, Panginoon. Lahat sila na makapanood itong lesson na ito. Pagpalain mo silang lahat. Ingatan sila. Proteksyonan laban sa COVID-19, Panginoon. Na kahit marami nagkakasakit, kami Lord na nagpapasalamat na hanggang ngayon kami ligtas pa rin. Maraming salamat, Lord, sa provisions mo sa amin. Hindi kami nagkukulang, Lord, saan mang bagay. Sapagkat nandiyan ka, Lord, sinabi mo yan sa Awit 23 verse 1. Si Yahweh ang aming pastor, hindi kami magkukulang. Maraming salamat, Panginoon. Hindi rin kami dapat matakot sapagkat andiyan ka, Lord, na nakatukod sa amin, Panginoon. Pinagkaloob mo sa amin ang espiritu ng kalakasan, hindi espiritu ng takot, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Patuloy mo kami, Lord, na gabayan. At yung mga anak mo, Lord, na mga nagtatrabaho, patuloy silang manatili sa kanilang trabaho. Yung mga walang trabaho, Panginoon, pagkalooban mo sila, yung mga naghanap ng trabaho, pagkalooban sila, Lord, ng trabaho na makakabuti sa kanila at hindi makakaabala sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Yung mga kapatiran namin, Panginoon, mga nanghihina dahil sa sobrang problema na, Panginoon, dala ng pandemic na ito. Palakasin mo sila, Panginoon. Bigyan sila ng pag-asa. Lalo ngayon na nalaman nila na sila yung mga adopted children ng Panginoon. Lalong lalakas ang kanilang loob at tataas ang kanilang pananampalataya. Yes, Lord, lalakas ang kanilang pananampalataya. At kung sino man, Lord, ang mga may sakit, alam ko, Lord, na ikaw ang aming pinakamagaling na manggagamot, kaya Lord, magpagaling ka. Maraming salamat, Lord. Tinataatin namin, Lord, sa oras na ito ang aming mahal na pastor at ang kanyang buong pamilya, na kayo na pong bahala sa kanila, sa kanilang mga needs. Bigyan sila ng good health at protection din, Panginoon, laban sa COVID-19. Maraming salamat, Lord. Kayo na pong bahala sa lahat ng pamilya na makapanood nito. Mga taga-Mandarin Bible Cell, Adelina Extension Bible Cell, at sa iba pa na makapanood nito. Kung saan man kayong lugar naroroon, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat, O God. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang namin, Lord, ibinibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maraming salamat ulit, mga kapatid. Damhin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Damhin natin ang kanyang pagmamahal na hindi nagbabago. So, kung mahal natin ang ating Panginoon, patuloy natin suportahan ang gawain,
kanyang gawain at huwag natin kalimutan na ibigay ang ating ikapo, mga kapatid. Ito naman ay nakasaad sa Biblia, sa Malakay 3:10. Kailangan na magawa natin dahil may napakagandang pangako dito ang ating Panginoon na kung buong buo natin ibibigay ating ikapo, ibubuksan niya ang turungawan sa langit at doon idadaan ang kanyang mga biyaya para sa atin. Kaya huwag niyo pong kalimutan, andyan po makikita niyo kung paano ipapadala kay Pastor po ang ating mga ikapo. Lahat yan ay hindi nawawala, nakalista po lahat yan. Meron po siyang listahan yan. Huwag kayong mag-alala at sa maganda mapupunta lahat ng mga ikapo natin. So, hanggang dito na lang tayo ulit. Dito pa rin ako, dyan kayo. Kung hanggang kailan ito, tanging Diyos lang ang nakakaalam. And we pray na matapos ng pandemyang ito. Matapos ng pandemya, at sa ganun ay mabalik na sa normal na ating buhay. Sama niyo rin po ako sa inyong panalangin lagi, mga kapatid. At kayo rin ay lagi kong sinasama sa panalangin. So maraming salamat. Goodbye na po. Hanggang sa susunod na Sabado. God loves us. To God be the glory. Bye-bye po. Bye-bye. He knows my name. He knows my every thought. He hears each tear that falls.